Isa sa mga di maiiwasan ay ang pagtanda ng isang tao. Sa bawat paghulog ng taon, nakakaramdam tayo ng pagbabago sa ating itsura, kalusugan, estado ng ating emosyon at psikolohiya. Sa kabila ng mga samot-saring produkto na nangangakong mapapanatili ang ating kabataan, ay tila nananatili pa rin nito ang tinaguriang bukal ng kabataan o fountain of youth. Agam-agam dala ng pagtanda ang maaring bumabagabag sa marami sa atin. Paano na nga bang ating buhay kapag tayo ay matanda na? Ating ungkatin ang bawat aspeto ng pagtanda dito sa episode ng The Veronica Chronicles na pinamagatang Mga Hamon ng Pagtanda. Mahigit 8 taon nang naninirahan dito sa Hospicio de San Jose si Lola Ludivina Borja, isang matandang dalaga. Pinili niyang manirahan na lamang dito matapos mamatay ang kanyang mga magulang. I wanted to be a nun. Yes, I wanted to be, but then being the only child, I cannot afford to leave my mother. And when she passed away, my father cried, and I also cannot afford to see his tears rolling down his cheeks. And when my relatives advised me to enter the convent, when my father finally joined our Creator, when that came, I was way beyond the age limit. Si Lola Ludivina ay nagbabayad ng halos 9,000 piso kada buwan bilang boarding fee. Ang perang ipinambabayad niya sa hospisyo galing mismo sa sarili niyang savings at pensyon. Anya, ang kapilyang ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit pinili niyang manirahan dito sa loob ng hospisyo. Because of the chapel, I said this will contribute significantly in my spiritual development, kasi my daily masses where I can receive the sacred body and blood of Jesus. Pero hindi lahat ng mga lola na naninirahan dito ay nagbabayad. Karamihan sa 60 matatanda na narito ay nakakatamasa ng libreng tirahan, pagkain, medisina, pagpapagamot, pati na pagpapalibing sa yumao. Subsidized kasi ito ng gobyerno at ilang generous donors. Bagamat itinuturing na isang retirement home, ayon kay Estrelita Villanueva, administrator ng Hospicio de San Jose, tulad sa ordinaryong tahanan ay binibigyan din ng mga pang-araw-araw na gawain ang mga nakatatanda sa hospisyo. May schedule sila, sino yung mag-assign mag-map, sino yung mag-assign maglinis, at mag-assist din doon sa mga iba, na example magpakain kung pwede pa. Tapos may assign din na after kung sino yung mag-lead ng rosary for the activities. So meron po yung throughout the day. So sa aming mga wheelchair bound po, meron silang schedule din ng PT. So we have PT services din po sa kanila. Pero bukod sa mga gawaing bahay, meron din daw mga libangan ang mga lola dito, kabilang na ang paggawa ng mga handicrafts na maaari nilang mapagkakakitaan. May activities, example yung other activities is may magkakandak ng group activities, group dynamic activities, tapos may schedule sila ng dance therapy, may schedule po sila yung props making, tapos may ano din sila, may activity na socialization among them, like playing games, playing Scrabbles, gano'n. So meron po. Then afternoon, may schedule din kasi may schedule na Bible sharing. Tulog ka na. Tulo, laway pa. Ano na? Parang iba man to. Pagalugin na to, ma'am. Iba to, oh. Hindi ito ordinaryong tulog, oh. Ay, hindi pahigain nyo. Pa-check na lang ang baby. Pa-check ang baby. Kasi parang may kakaiba sa kanya, oh. Bagsak ang ano niya, ulo niya. Si Eleanor Rabas ang head nurse dito sa hospisyo. Sa 8 taon niyang pagtatrabaho dito, natutunan na niyang magkaroon ng mahabang pasensya sa pag-aalaga ng mga matatanda, lalo na yung mga may sakit na Alzheimer's at dementia.
Minsan kahit manakit sila, hinahayaan lang namin. Pagka medyo masakit na para sa amin yung ginagawa nila, lalayo lang kaming konti. And then pagkatapos ng mga ilang minuto, babalikan ulit namin sila. Nakalimutan nila na may ginawa pala sila. Bagamat hindi madali ang mag-alaga ng mga matatanda dahil sa mga dinadalang karamdaman, di niya makuhang iwanan ang mga ito para sa ibang trabaho. Pamilya na ang turing ni Eleanor sa mga matatanda sa hospisyo. Sa dami na rin ang namatay, lalo na dumaan sa kamay ko ng mga namatay. So parang na rin sa akin na samahan sila sa huling sandali ng buhay nila. Parang naging na rin sa akin yun. Naging handa na ako, kaya ready na akong ihanda din sila sa pag-alis. Di ba din emotionally draining sa'yo yun? May time lang na siguro pagka masyadong na-attach ako doon sa lola, yung talagang minahal ko na gusto yung lola, talagang emotionally draining sa akin yun. Pero, yun nga, sinasabi ko lang din at lagi ko lang din iniisip na doon na sila papunta. Kasi kung tayo mga bata, hindi natin alam, baka bukas wala na tayo. Eh di how much more silang mga matatanda na alam ko na doon na talaga sila papunta. Iba't ibang sakit ang karaniwang nararanasan ng mga tumatanda. Kabilang dito ang rheuma, arthritis, hypertension at iba pa. Ayon kay Dr. Diana Santos Ringor ng Manila Doctors Hospital, may biological, psychological at social effects ang pagtanda ng isang tao. Laging masakit ang tuhod dahil sa osteoarthritis. Later on, ayaw niya na magsimba o ayaw na niyang mamalengke. No, ayaw niya ng mga ngapit bahay kasi laging masakit ang tuhod o dati siyang mahilig sumayaw, sumama sa mga senior citizen group. Dahil doon, huminto na siya. So, pwede magkaroon siya ng depression, no? Maapektuhan yung kanyang health kasi medyo tamad na siya dahil sa sakit, ayaw niya nang lumakad. Ang tendency, dahil ganun pa rin ang pagkain niya, no? Merong tendency na tumaba, magka-diabetes dahil nga doon. So, lahat yon affected. So, maaring maging masungit kasi may makirot eh. Ayon kay Dr. Ringor, sa edad na 35 pa lamang ay nagsisimula na ang paghina ng katawan ng isang tao, kung kaya't kailangang paghandaan na ito. Kabilang sa maaring gawin ay ang regular na pag-ehersisyo, di lamang ng katawan, kundi pati ng utak. Aside from yung mental exercises, no, yung iba sinasabi sudoku, no, yung iba pagiging sa social life naman yung ballroom dancing, senior citizen center, being active with your family, no, yung mga relationship, yan. Aside from that, hindi lang daw yung kailangan yung tinatawag nating mga mental exercises na reading, no, yung mga gano'n. Kasi pag magbabasa ka, ikaw lang naman yung nakakabasa, no, ikaw mo alam kung nakakaintindi. So, kailangan i-share mo yung nabasa mo. So, ibig sabihin, ay, naalala mo, no. Kaya yung mga nagte-telenovela ng mga elderly natin, no, talagang segment by segment, no, araw-araw, natatandaan nila yung pangalan ng tao, kung ano yung nangyari dun sa sitwasyon. Mahalaga din daw na maging sensitibo ang buong pamilya sa damdamin ng mga matatanda. Nananakit sila talaga. Merong face ang Alzheimer na violent. We also have a quickly burgeoning population of elderly. And that becomes a challenge because you have pension systems. Si Barbara Gonzalez ay kolumnista sa isang pahayagan. Unika iha siya ng nabiyuda na niyang ina.
Kung kaya't nang magkaroon ng Alzheimer's ang kanyang ina, ay 18 taon niyang pasana ang responsibilidad ng pag-aaruga dito. Every morning, ginadalhan ko siya ng kape. Until isang umaga, she accused me na linalason ko raw siya. Hindi raw siya iinom noon kasi linalason ko siya. Pag hinahalikan ko siya, ewan ko kung paano niya nagagawa yan. Nagiging siyang parang estatwang marble. Yung malamig yung cheek, tsaka ganyan. Ganyan siya. At ayaw niya talagang magpahalik sa akin. Until finally, nung sabi niya linalason ko daw siya dun sa kape, I faced it, hindi ko na kaya. Kasi on top of that, inaaway niya lahat ng caregivers niya. So, hindi ko na alam kung saan ako kukuha pa ng caregivers. Isang araw, nagising siya, she started to scream. Scream, matagal, ganyan. Tsaka ang lakas. Nasa kanto ka pa lang, maririnig mo na. So, at hindi siya tumitigil unless matutulog siya. So, nagre-reklamo na yung mga kapitbahay. Dahil sa di na niya makayanan ay inilagay niya ang kanyang ina sa isang home for Alzheimer patients. Gayunman, pakiramdam niya ang bawat pagbisita sa kanyang ina ay isang parusa. Para akong gusto ko na rin maloka. Alam mo, tuwing bibisitahin ko siya, feeling ko, I have to brace myself kasi parang pupunta ka sa insane asylum. They were about, on the average, around 8 patients there, no? All with Alzheimer. All kanya-kanyang sira ng ulo, kanya-kanyang trip, okay? Ang nanay ko yung pinakasuplada. Nananakit sila talaga. Merong face ang Alzheimer na violent, no? They'll hit you, they will... My mother, who was the most fina person I know, learned how to spit. She'll spit at the people she doesn't like. Meron pang isa nung anak ng kaibigan niyang bumisita, tinignan niya, hindi na yata niya kilala, inalis niya yung dentures niya, binigay niya. Nakakahiya. Kung kaya't nang yumao ang kanyang ina, ay di na daw niya nakuhang umiyak. Pero alam mo, nung namatay siya, hindi ako umiyak. I felt relief. Mahirap man aminin ng iba, pero marami sa mga nag-aalaga ng kanilang nakatatandang kamag-anak ay katulad ni Barbara na nais na lamang matapos ang ganitong pasakit. Isa rito si Lola Vicenta Pamplona. Gusto ko talaga magmadre. Pero sabi ng madre, hindi pwede kasi may nanay ako. Kaya sa spiritual father kong Amerikano, Father, saling ko, I'm praying my mama na sana mamatay na para ako makapasok sa pagkamadre. Yun, then sinabi ko niya, sinuntok ako ng pare. Sabi niya, kung walang nanay mo, walang tatay mo, wala ka sa mundo. Yun, nagsisi din ako. Nangangamba ang mga eksperto sa mabilis na pagdami ng mga matatanda sa mundo. Nagiging malaking hamon daw ito sa pag-unlad ng mga bansa dahil may kamahalan ang pag-aaruga sa mga matatanda. Mas humahaba kasi ang buhay ng mga tao ngayon kumpara noong mga nakalipas sa panahon. Dito sa Pilipinas, 6.8 milyon ng populasyon ng bansa ang 60 anyos at pataas. Ayon kay Professor Clarita Carlos ng University of the Philippines, maraming hamon na kinakaharap ngayon ng bansa dahil sa paglaki ng populasyon ng mga tumatanda. We also have a quickly burgeoning population of elderly. And that becomes a challenge because you have pension systems, which in the case of GSIS and SSFs usually would be giving more benefits rather than taking in, contributions. Then you have health welfare measures, which means when the aging population gets sick, they will require tremendous amount of money, equipment to get them well. Compared, let us say, to a young people who would usually stay in a hospital on an average of 2.3 days and become healthy. And then the third one is the effect on the labor structure. You see that this age cohort of 60 and above usually would be very competent, very skilled, very knowledgeable. Suddenly, they will be taken out of the labor force. And you do not know whether the succeeding generation, in fact, can replace their expertise. Ayon kay Professor Carlos, isang malaking ethical issue ngayon ay kung dapat bang ilaan ang malaking pondo ng gobyerno para sa mga senior citizens o gugulin na lamang ito para sa mga pangangailangan ng mga kabataan. The problem is that you also have a young population. So you have to make a choice. Am I going to put money on schools, hospitals,
libraries, etc., vis-a-vis the elderly who would need very expensive medical treatments and the like. And that's a genuinely ethical issue because you're saying, bibigay ko ba kay mama yung pera or bibigay ko dito sa anak ko na magiging future productive person, di ba? Kabilang ang mga bansang Korea at Japan na nahaharap ngayon sa tinaguriang empty cradle phenomenon dahil naging lubhang matagumpay ang kanilang population control program. Ibig sabihin, mas mabilis dumami ang bilang ng mga matatanda kaysa sa mga ipinanganganak na sanggol. May mga batas kasi ang Japan at Korea na nagbibigay ng malalaking pensyon sa mga retirado nila. Subalit kung ang mga nakababatang labor force ng mga bansang ito ay pakaunti ng pakaunti, paano nito masusustentuhan ang pensyon na pambayad sa mga retirado? All over the world, except for the African continent, the whole world is aging, really. Meaning you're looking at population growth rates of less than 2, which is the replacement rate. And when that happens, that means slowly your productive population becomes less and less. So that means there is increased dependency of both the elderly and the young. So both dependence on your demographic, no? So that means the burden of dependence will really be on the productive population. But if eventually the young would be smaller, then subsequently the productive population will be small. Sa ating bansa, sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act of 2010, karapatan ng mga senior citizens na makakuha ng 20% discount sa medisina, serbisyong medikal, transportasyon, sa mga restaurant, sinehan at iba pang serbisyo. Meron din silang 5% discount sa kuryente at tubig at kung ano-ano pang benepisyo. Pero hindi lahat ng ito ay naipapatupad dahil sa hindi pantay-pantay na aplikasyon, red tape, at kakulangan sa kamalayan ng mga nakatatanda. Isang panukalang batas ang nakabinbin ngayon sa mababang kapulungan na nagbibigay ng libreng gamot at pagpapaospital sa mga walang kakayahan at di na makapagtrabahong senior citizens. Mas gusto ko magbasa kaysa makipag-usap sa kanila kasi hindi na sila nakakausap ng maayos. Gusto ko talaga magpaampon. Nahiya naman po ako dahil ay isa rin akong pabigat. Ayaw ko yung ganoon. Gusto ko malaya ako. Mahangin, maaliwalas at malawak ang haven for the elderly dito sa Tanay Rizal, kung saan may halos 130 nakatatanda ang inaaruga dito. Mayroon kaming social workers, mayroon kaming medical doctors, mayroon kaming mga trained caregivers or house parents and psychologists. Pinag-uusapan po ito na convergence meeting para mapag-usapan, matalakay ano ba talaga ang problema ng isang matanda at nang sa ganon makapag-isip ng magandang solusyon para mas may bigay kung anong pangangailangan niya. Maximum number nyo na matatanggap dito, ilan? Ang capacity po namin sa institution ay 270 but sa ngayon 250 lang yung tinarget namin for next year pero ang current is 130. Ito separate facilities for the men and women?
Opo, separate facilities for men and women. In-encourage namin dito yung gender promotion. Isa si Lolo Dominador Estrada sa mga nakatira dito sa Haven. 80 taon na siya, isang byudo at walang anak. Masaya daw siya dito sa Haven dahil nakakakain siya ng 4 na beses sa isang araw. Maganda ang tirahan at libre ang lahat ng serbisyong medikal. Kailangan lang daw ay matutunan mong pakisamahan ang ibang mga matatanda dito. Pasensya lang, pasensya. Ano yung pasensya? Minsan may biglang natutulog ka, biglang may sisigaw, may babahing ng talagang sinasadyang malakas. Medyo masakit sa tenga, pasensya lang. Talagang ganun dito eh. Kailangan malaki ang puso mo. Isa sa kanyang mga libangan ay ang pag-aalaga ng mga manok. Ang tanging hiling na lamang niya sa Diyos ay manatili ang kanyang lakas at hindi siya tamaan ng matinding karamdaman. 18 na kayo, Lolo, mga hanggang ilang taon pa ang gusto nyong maging nandito sa mundo? Yan ang magandang katanungan. Bahala si Lord yan. Maaaring mamayang gawin. Kunin niya na ako. Maaaring bigyan niya pa ako ng mga 3 taon pa o 5. Basta salamat ako. Handa kayo? Handa ako kahit na ng oras. Ano yung hinihiling nyo lang kay Lord? Hinihiling ko sa kanya na bigyan niya ako ng lakas. Huwag ako magkakaroon ng mabigat na karamdaman. Tama na sa akin yung allergy. Huwag na, tama na yan, Dok. Sabi ko sa kanya, Lord, allergy na lang, huwag ng iba pa. Yan lang naman. 4 na taon na ang 74 anyos sa si Lolo Rico dito sa Haven. Bagamat siya ay may polio, nakakapagtanim siya ng mga rosas dito sa hardin ng Haven. Updated din siya sa mga balita dahil nakakapanood daw sila gabi-gabi ng balita sa TV. Sabi nga ng mga expert, mali ang ginawa ng mga kiram na yan. Pinauuwi na sila ni Presidente. Ayaw ni Presidente yung dumaanak ang dugo. Gawa ng kinupkob na nga na Malaysia sila. Nagmamatigas ang mga kiram. Reklamo lang ni Lolo Rico, mahirap kakwentuhan ng kanyang mga kasama. Mas gusto ko magbasa kaysa makipag-usap sa kanila kasi hindi na sila nakakausap ng maayos. Mga lola gusto nyo kausap? Hindi rin siguro. Pero yung mga staff, yan pwede rin. Mas okay kausap yung mga staff. Oo, okay sa mga yan. Bakit ho? Pero pwede na rin siguro magtiyaga kung sila na lang ang taong kasama. Sa Luneta nakatira si Lola Flora Raga bago siya kinupkop ng Haven 10 taon na ang nakakaraan. Gusto ko talaga magpaampon kasi mayroon ako mga kamag-anak, pamangkin. Nahiya naman po ako dahil ay isa rin akong pabigat. Ay sa bagay, wala naman akong asawa, wala akong anak, na marapat ko na lang magpaampon. Noong mga panahong yun, ay ayaw na rin daw siyang tanggapin sa trabaho dahil may katandaan na siya. Nagtrabaho po ako noon sa bahay. Siyempre matanda na ako, hindi na ako tinanggap ng amo. At inano na ako dito sa ampunan, pero ako lang ang nagpunta sa ampunan. Di tulad ng ibang mga nakatatandang nakausap ko, si Lola Sinta ay mas piniling huwag nang umalis sa kanyang maliit na espasyo dito sa harap ng Quiapo Church. Ilang dekada na rin siyang nakatira dito. Dati siyang dispatchadora, ngunit ngayon ay negosyo niya ang pag-iigib ng tubig. 79 na ako, kaya nga dito ako lumaki sa Quiapo. Paggabi, nag-iigib ako. Galing ako sa dispatchadora. Pag-aigib. 2, 3, ganun. Kung merong kumukuha doon sa Bulaklak, ganun. Gaano man daw kahirap ang buhay niya rito, di daw siya payag na dalhin sa mga home for the aged. Ayaw ko yung ganun. Gusto ko malaya ako. Halimbawa man, meron kang gagawin. Kayang-kaya mo, walang nakapagpipigil. Reyna ka ng sa sarili mo, ganun.
kung meron kang kaibigan o meron kang kapatid, nakakapagpipigil, gano'n. Ako naman, ayaw ko yung kumo. Meron akong kapatid, kasama ka doon, ano? Hindi ko inaasahan ang tulong ng iba, ang inaasahan nila, ang tulong ko sa kanila. Kung si Lola Sinta ay maituturing na palaban, may mga tao namang nagnanais na mamayapa na sila ng mas maaga kaysa sa maging mabigat na pasanin para sa kanilang mga mahal sa buhay. You know, I want to die before I'm 70 because my mother's Alzheimer's began when she was 70. But then sometimes I think, actually, kung ako ma-Alzheimer, wala na akong problema, di ba? Problema ako ng mga anak ko. Ayoko lang na mangyari yon na ako yung problema nila. Ayoko talaga ng gano'n. Mas gusto ko nang patay na ako kasi tahimik na lahat, di ba? Kasi yung inaalala mo palagi, may nag-aalala palagi. Kala nila if they build it, these retirees will come. Maling-mali. We don't heal, but we repair. The most important function of stem cells, these are reserve cells in a human body. Kabilang ang bansang Pilipinas sa world's top retirement havens in 2013 na inilabas ng Ireland-based website na International Living. Nasa ika-15 pwesto ang Pilipinas sa 22 bansa na nakasali sa listahan. Malaking puntos daw kasi ang mababang cost of living sa Pilipinas, kung kaya't maraming dayuhan ang nais mag-retire dito. Yung mga matatanda dito, kahit hindi matanda, nakaka-afford ng maid, nakaka-afford ng driver, nakaka-afford ng personal assistant. Diba? So sa ganung bagay, lamang tayo. Lalo na kunyari may mga Alzheimer's o kaya yung mga independent autistic, ganyan. Lamang na lamang tayo kasi talagang talagang one-on-one ang serbisyo natin. Pwede pang tutuan because of the economics. Kung hindi nakakapag-asawa ng mga Pilipina, ay nauuwi sa mga retirement villages ang mga banyagang nagnanais na manatili sa ating bansa. Magkagayunman, aminado si Veredigno Atienza ng Philippine Retirement Authority na hindi pumatok ang mga naunang retirement villages na itinayo dito para sa mga banyaga. Kala nila if they build it, these retirees will come. Maling-mali. Dapat pala. Yung ginagawa ko ngayon. Which is, if you have to come, you build it. Okay. Diba? There's a difference. Yes. So, yung mga Japanese, kung sa tingin nila kailangan na talaga, diba? Let your retirement companies, let your experts, diba? Come here, mag-invest sila dito. We'll provide the land, we'll provide the labor, we'll provide the hospitals, the care, we'll take care of the papers. As much as possible, we'll make sure that nobody, extorts from you, diba? Pero you bring your clients or patients. By the way, gusto nila tawag clients. Clients or residents. Inaayos na ng PRA ang ilang mga proyekto para matugunan ang infrastrukturang kinakailangan upang maserbisyohan ang dumadaming bilang ng nagnanais magretiro dito. Sa ngayon ay may higit sa 20,000 retiradong banyaga na nakarehistro sa PRA na nakakatulong sa ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng kanilang mga investments dito. PRA, noong 2010, 100 million ang net
income after tax natin. So, ang bigay namin sa gobyerno, taxes plus dividends. Iba pa yung dividends eh. Okay. So, after tax, 100 million. 2011, 150 million. Bukod sa pagreretiro, isa sa mga tinitingnan ngayong alternatibo ng mga tumatanda ang medisina, partikular na ang stem cell therapy. Ang stem cell therapy ay sinasabing maaring sagot sa ilang mga sakit ng matatanda at nagpapanumbalik umano sa pisikal na lakas at itsura ng isang tao. Si Cynthia Carrion ay isa sa mga sumubok ng stem cell therapy. Dahil narinig niyang patok na patok ito sa ilang mga bansa, balak niyang magtayo ng stem cell center dito sa Pilipinas. This is the start like Paul Zane Pilner, the #1 economist of the world. All the presidents listened to him. He said, there's only been 3 revolutions, the automobile, the IT, and now this stem cell will be bigger than both, than the IT and the automobile. But of course, the people in the United States are fighting it, the pharmaceutical companies and the doctors, because a lot of people lose money with this. But it will take time, but eventually this is it. This is the 3rd paradigm shift of medicine. And they cannot deny it. People will be putting down, will be against it, but they will only see the result. No, they extracted fat. I even said, the doctor, you can remove more fat if you want. No, I just need a little bit. So extracted fat, and they process it. They put it in light and machine and all that. You know, that the one of Dr. Kelly that you can put, and it produces 1 million times. And then after the process, it takes 1 hour to process. Then they injected, you lie down, and then they inject it back in your body. And it takes about another hour for it to come into your body. And every day, you feel better and better because it, you know, eventually. Okay, when they were injecting it back to you, what did you feel? Nothing. Was there pain? No, I don't feel it. It's just dextrose. It's just dextrose. Your live stem cells are awakening. And so after that, how long did it take for the process? Like 1 hour. Just 1 hour. 1 hour of the extraction, another hour for the injection. Ipinaliwanag ni Dr. Rudy Apostol kung ano ba ang nagagawa ng stem cell therapy. We don't heal, but we repair. Okay? So the mere function, the most important function of stem cells, these are reserve cells in a human body that would get into a place where, if a place or tissue or any organ is being damaged. So those are the function of the stem cell. It regenerates, it repairs. Ayon kay Dr. Apostol, simple lang ang proseso nito. Pero di tulad ng ibang proseso, ang